So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Hindi na naman pinalampas na Malacanang ang mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kawalan umano ng paghahanda ng pamahalaan sa krisis sa Middle East. Ayon kay VP Sara, taon 2022 pa umugong ang impormasyon na maaaring magkaroon ng gyera. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gyera, narinig na natin yan noong taong 2020 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga believers, lalo-lalo na galing sa mga foreign governments, na meron silang na posibleng gyera ng taon na 2025. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala naman umanong nabanggit ang Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong mga panahong magkasama silang nangangampanya. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Pagbibigay diin ni Yusek Castro, obligasyon ng Vice Presidente na ipaalam sa mga otoridad ang kanyang nalalaman na makatutulong sa pamahalaan at mamamayan. Ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong tinatawag na non-feasance, mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Sa ngayon, walang nakikitang dahilan ng pamahalaan na umutang sa international lending institutions para mapunduhan ang pagresponde ng gobyerno sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Sapat pa niya ang pondo ng gobyerno para makatugon sa krisis na dala ng gulo sa gitnang silangan. Una nang sinabi ni PBBM na naghahanap na ang Pilipinas ng iba pang bansang posibleng mapagkunan ng supply ng produktong petrolyo. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.